Isang kababayan nga nating OFW ang kumpirmadong nasa ICU sa Hong Kong matapos ang nangyaring sunog doon. At isa ding Pinoy ang nawawala. Marami din sa mga kababayan natin na nakatira sa nasabing gusaling na sunog ang nasagip at nailigtas. Pero ang nasabing OFW na nasa ICU ay siya yung nag-viral na humihingi ng tulong or yung boses na nag-viral na kasama ang baby na inaalagaan niya. Nakakonfine sa ICU ang isang OFW habang isang Pinoy ang napaulat na nawawala sa gitna ng sunog sa isang residential complex sa Hong Kong. Umakyat na sa mahigit 60 ang nasawi sa sunog na madali umanong kumalat dahil sa mga ginamit na material sa renovation ng mga gusali. May report si Darlene Kai. Mag-aalas 3 ng hapon kahapon nagsimulang kumalat ang nagngangalit na apoy sa 7 high-rise buildings na may tig-32 palapag sa Wang Fuk Court Residential Complex na nasa Tai Po District sa Northern Hong Kong. Hinabot ng mahigit 24 oras bago na-control ang apoy sa 4 sa 7 apartment block. Apektado ang mahigit 4,000 naninirahan sa mga natupok na gusali. Sa datos ng local fire department, hindi bababa sa 55 ang nasawi, 16 ang kritikal at nasa 300 naman ang pinaghahanap pa. Our major challenge is the temperature is very high in the fire ground, and the inside layout is very complex because the scaffolding is collapsed. Kabilang sa apektado at nasa ospital ang isang Pilipino. Mayroon pa ako tayo isang report ng isang employer na nawawala. Kababayan natin na hinahanap po ng kanyang employer na nakarating naman po sa mga authorities. Ayon sa Overseas Workers Welfare Administration, 70 hanggang 80 OFWs ang may rehistradong address sa Wang Fuk Court Housing Complex. 19 sa kanila kumpirmadong nailigtas. Nasunugan ng passport, nasunugan ng mga employment contract, at ito po ay agad-agad namang sinusolusyonan po ng PCG and our MWO. Nagbigay na rin po tayo ng mga food packs at mga tulong po, mga dignity kits at kung ano pa pong kailangan nila. Isang OFW ang nasa ospital kasama ang amo at alagang baby. Siya raw ang narinig sa nag-viral na audio recording na nananawagan ng tulong. Sa ngayon, hindi pa matiyak kung may mga Pilipinong na-trap sa mga nasunog na gusali. Iniisa-isa na ang mga shelter na pinagdalhan sa mga nasunugan. What we're also trying to ascertain is whether they were actually in Wang Fuk Court during the fire. Ayaw rin natin magpanik ng husto yung pamilya dito sa Pilipinas. Nakikipag-ugnayan na rin ng OWA at DMW sa pamilya ng mga Pilipinong naapektuhan. Hindi lang mga residente kundi pati ang mga naiwang alagang hayop sa complex sinusubukang sagipin. Ayon naman sa otoridad sa Hong Kong, mabilis ang pagkalat ng apoy sa mga gusali. Dahil umano sa paggamit ng unsafe material sa renovation tulad ng foam plastic material sa mga bintana. Inaresto ang 2 manager at engineer ng construction company na namamahala sa renovation. Kumalat din ang sunog sa bamboo scaffolding na nakapalibot sa mga gusali na karaniwang ginagamit sa Hong Kong. Binulabog ng katakot-takot na sunog ang 8 residential building sa Hong Kong, 55 na ang patay at halos 300 ang nawawala. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Camille Samonte. Camille, may mga kababayan ba tayo na apektuhan ng sunog? Gigi, isang Pinay OFW ang kumpirmadong nasa ICU ngayon matapos nga matrap sa nasusunog na gusali sa Wang Fuk Court Complex sa Tai Po, Hong Kong. Kinilala ang biktima na si Rodora Tunacao, isang domestic helper. Nang sumiklab ang sunog, nasa 13th floor si Rodora kasama ang kanyang 3-month-old na alaga at employer. Nakapag-send pa raw ng voice recording sa kanyang pamilya ang Pinay nang matrap sa nasusunog na apartment building. Jiggy, pakinggan natin itong voice recording ni Rodora. Kami nasusunugan yung building dito. Na-stuck na kami sa room. Usok na dito sa loob. Hawak ko yung baby. Tulong kayo. Nasusunog na kami. Jiggy, matapos nga nang maisend ni Rodora itong voice recording ay hindi na siya na-contact ng kanyang pamilya. At kanina nga, nakausap natin yung kaanak niya rito sa Pilipinas at labis yung kanilang pag-aalala. Pakinggan natin yung pahayag ng kapatid ni Rodora. Hindi po makapaniwala sa nangyari na
first time niya sa Hong Kong, kakaumpisa niya lang sa trabaho. Then ganun, makaka-receive kami ng record galing sa kanya na sobra na nangihina kami. Hanggang ngayon, sobra pa rin kami nag-aalala. Oo. Gigi, ayon sa Philippine Consul General sa Hong Kong, may isa pa raw Pinay na nawawala at mismong employer ang nag-report nito at kasama ng nawawalang Pinay yung kanyang alaga na 5 years old. Samantala, umabot na sa 55 ang patay habang halos 300 naman ang nawawala sa sunog. Inaalam pa kung may mga Pinoy na kasama sa mga nasawi. Gigi? At Camille, paano nagsimula ang sunog at naapula na ba ito? Gigi, ayon sa mga otoridad, pasado alas 2 ng hapon kahapon nang masunog ang bamboo scaffolding sa isang ginagawang gusali sa Wangfu Court Complex. Dito raw nagsimula ang apoy hanggang sa kumalat ito sa magkakatabing residential building. Sumatotal 8 gusali na may tig 31 palapag ang natupok. Base sa paunang investigasyon, posibleng ang mga kemikal sa construction site ang mista ng apoy pero bine-verify pa yan ng mga otoridad. Napag-alaman ding hindi sumunod sa fire safety standards ang renovation. Binalot kasi ng bamboo scaffolding ang mga gusali na may plastic sheeting. Ito raw ang posibleng dahilan kung bakit mabilis na kumalat ang apoy. Sa ngayon, under control na ang sunog. Pinapanalangin natin na sana makarecover si Kabayan at sana mahanap na rin ang isang kababayan natin Pinoy na nawawala. At sana ligtas pa ang ibang makababayan natin na nakatira sa building na iyon.